Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kuya, nasaan na si Isabel? Tanong naman ni Karen kay Leo nang makita itong mag-isa lamang bumaba galing sa itaas ng kwarto. Naghahanda na sila para sa outing nila sa araw na ito. Hindi naman pala gaano kalayo ang villa sa beach sides, kaya lahat sila ay naka-beach outfit na rin. Nagbibihis siya. In a while bababa na rin yon. Sagot naman ni Leo sa tanong ng kapatid. Nandoon na rin ang mama't papa nila at nakahanda na rin at sadyang hindi rin talaga magpapatalo sa beach outing. Oh, she's coming na pala. Wow gosh Kuya Leo, your wife is really a hard turner. Sambit naman ni Karen sa kapatid. Nang lumingon si Leo ay nakita niyang pababa na si Isabel at nakasuot ng two-piece na kulay pula. Napakayaman ng hinaharap nito na na-enhance pa sa suot nitong two-piece. Naka-beach hat na ito at nakasuot ng shade. Oo nga naman kuya, your wife is really gorgeous. Sang-ayon naman ni Lax ang bunso nila. Did I keep you all waiting? Pasensya na, wika nito sa kanilang lahat. Ni hindi malang nito sinulyapan si Leo sa sandaling iyon. Hindi iha, dumating ka lang sa oras. So tara na, wika naman ni Anita del Carmen. Salamat po sa inyo, malumanay niyang sambit. Ang islang iyon ay nasa Visayas. It's a new tourist spot na tanging mga mayayaman lamang ang nakakapunta dahil eksklusibo lamang ito para sa mga miyembro lamang. Here in low speed para magamit nila ang mga crystal kayak. Wala siyang choice at dahil pandalawahan lamang ang kayak na iyon, ay si Leo ang kasama niya. Ito ang humawak sa paddle at nagsimulang magsagwan upang makita nila ang magagandang mga corals at iba't ibang klase ng mga isda sa baba. The water is so clean and clear. Kaya naman lahat ng bagay sa ibaba ng tubig ay nakikita nila. Nakatingin siya sa iba't ibang maliliit na isda sa tubig. Lahat ng isda ay ngayon lamang niya nakita. Napaka-cute ng mga ito at tila gusto niyang hawakan. Can you take a pictures of me? Tanong niya kay Leo na tahimik lang din habang nagpapadel. Nasaan ang telepono mo? Gamitin mo na lang yung sayo. Share mo na lang sa akin mamaya. Wika naman niya. Sige. Mapang-akit naman siyang nag-pose sa kabilang dulo ng kayak habang kinukunan siya ng litrato ni Leo. Nag-pose siya sa ibang anggulo. Sinusubukang pakalmahin ang sarili at magpanggap na ayos na siya ngayon. Nakita niyang napapalunok ang lalaki habang kumukuha ng pictures niya. Ewan niya kung ano ang nasa isip nito. Pero para sa kanya, gusto niya lang ng souvenir sa islang ito. Huling araw na napagpapanggap nila bilang mag-asawa. Kasama ang pamilya nito. Salamat. Save mo na lang ipasa mo yan sa akin mamaya ha. Don't forget. Wika niya rito. Napapailing naman siya. Napakaganda ng lugar at background ng pictures niya. At ang isa pang maaalala niya sa larawang iyon ay kung sino ang kumuha ng larawan. Nang lumingon siya ay may dalawang magkapareha din na nagkakayak sa hindi kalayuan. Familiar ang dalawa lalo na ang lalaking dahil ito ang nagnakaw ng halik sa kanya kagabi. Nang nagtama ang kanilang mga mata ay nakakalukong ngiti ang ibinigay sa kanya ng lalaking yon. Dinedma lamang niya ito. Playboy siguro siya. Kung may bato lamang sa kamay niya ay ibinato na niya sa antipatikong lalaking yon. Galit siya sa mga lalaki lalo na sa mga playboy na kagaya nito. Hindi niya matanggap na ninakawan siya nito ng halik at siya naman itong natulala lamang dahil sa pag-ieksamin niya kagabi sa kabuuan nito. Binaling na lang niya ang tingin niya sa kabilang dako upang hindi na mapansin pa ang lalaking nakaengkwentro niya kagabi. Ang lakas talaga ng loob nito na gawin iyon sa kanya. Sana nga ay hindi na mauulit pa dahil talagang makakatikim ito sa kanya. Ang ganda ng lugar no? Hopefully, makakabalik ako rito balang araw. Putol ni Leo sa kanyang pagmumuni-muni. Of course, babalik ito at ipapasyal ang kirida nito. So all of this time, he still think about her. It's good for you then.
Pero siguro ang una mong gawin pagbalik sa Manila, it's to intensify your securities. Masyado ka ng kampante, Leo. Think of your safety. Baka balikan ka ng mga taong yon. Wika niya rito. Salamat sa concern mo, Isabel. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo, still nag-aalala ka pa rin sa akin. How can I repay you, Isabel? Hindi matutumbasan ng pera ang pagpapahalaga ko sa buhay mo at ng pamilya mo. A piece of advice. Kumuha ka ng security from Kate's agency. Magagaling ang mga security ng Secret Red Lions. Wika niya rito. Sige, I call Kathy later. Salamat ulit, Isabel, ha. Napakabait mo. Minsan napapaisip ako kung bakit kita sinaktan. Don't think about it anymore. Ginawa mo na at nandyan ka na sa posisyon yan, Leo. Sinaktan mo na ako at sana mahalin mo ang babaeng pinili mo at ang magiging anak ninyo. Kung masaya ka na, masaya na rin ako para sa iyo. Kahit na itinapon mo ang lahat ng mga pinagsamahan natin at sinabulang bahala mo lahat. Who told you that, Isabel? All those memories with you is still with me. How can I forget you? Nasa isang bahagi ka pa rin ng puso ko, Isabel. At hindi rin basta-basta mawawala iyon. Sambit naman ni Leo. Itapon mo na ang lahat ng mga alaala natin, Leo. Isa lang dapat ang nandyan sa puso mo. At para tuluyan kang maging masaya, kailangan mong pakawalan ang isa. Tama ka, Isabel. Hindi ko alam kung paano mo pa ako nahaharap ngayon, kahit na labis kitang sinaktan. Patawarin mo ako, Isabel. Nagkamali ako. Ang tawag doon ay respect. You are still my husband, and your family is my family too. Sino may sabing gusto kitang makasama ngayon, Leo? Sino may sabing nagagawa kitang harapin ngayon? Siguro matatag lang ang kalooban ko, but deep within, nasasaktan pa rin ako. Galit pa rin ako sa'yo. Pero kagaya nga ng sinabi ko, nirerespeto pa rin kita at ang pamilya mo. Mahaba niyang sambit. Gusto niya lang maging tapat dito. Dagalit siya at nasasaktan pa rin. Ayaw niyang magpretend sa lalaki na kaharap niya dahil yun ang totoong nararamdaman niya. Just for you to know, every day is a torture for me. Kapag nakikita at nakakasama kita, huwag kang humingi ng tawad sa akin, Leo, dahil hindi ko pa nahahanap ang pagpapatawad na yan sa puso ko. Saad pa niya. I'm really sorry, Isabel. Tanging sambit nito habang nagpapadel na pabalik sa dalampasigan. Nakaupo silang lahat sa buhanginan sa tabi lamang ng dalampasigan. May mga tauhan ng private islands ang naghahanda para sa campfire na ni-request nila. Naghanda na rin ang mga ito ng maliit na mesa kung saan sila kakain. Nagpaluto si Papa El ng seafoods para sa hapunan nila. Mga anak, sana ganito na lang tayo araw-araw. Ang saya kapag may oras tayo para sa isa't isa. Sana maulit pa ito. Madamdaming sabi naman ni Papa El sa kanila ni Leo. Ngumiti lamang siya na mapait. Alam niyang hindi na niya mabibigyan pa ang hiling nito dahil pagkatapos lamang ng outing nila rito sa isla, ay babalik na ulit sila sa dati ni Leo. Uuwi na ito sa Caribbean nito at siya naman ay aasikasuhin ang cafeteria habang naghihintay ng kanyang misyon. Yes naman, Ma'am and Dad, gawin natin ito kahit ilang ulit pa. Singit naman ni Karen. Tama ka, ate. There's no reason na hindi na tayo magsasama pa. Next time, out of the country naman tayo, Dad. Dagdag pa naman ni Lax. Well, sana nga, iho. Sagot naman ni Papa El. Kaya ikaw, honey, palagi mong inumin ang mga gamot at vitamins mo. At umiwas ka na rin sa stress. Sa panahon ngayon, let's just choose to be happy. Wika naman ng Donya. Oo nga naman, Papa El. Tama ang sinabi ni Ma'am. Don't stress too much. Always think of positive thoughts and beautiful memories. Dagdag pa niya. Sana nga ay matanggap nito kaagad kung sakali mang tapatin na ito ni Leo. Alam niya masasaktan rin ang pamilya ni Leo dahil malapit na sila sa isa't isa. Dasal niya ay madali nilang matanggap ang totoo na hindi na silang dalawa ni Leo. Kuya, ikwento mo naman ang love story ninyo ni Isabel. Wika naman ni Karen sa kapatid. Oo nga, anak. Dagdag naman ng mami ng mga ito. Magkasama na kami noong kolehiyo pa lamang. Ako ang una niyang boyfriend
At siya naman ang una kong nobya. Marami kaming pagkakapareho. Compatible kami para sa maraming bagay. Pagkukwento ni Leo sa mga ito. Sa sandaling iyon ay nagniningning na ang mga mata niya. Huwag naman sanang pumatak ang luha niya sa mga mata. Balungkot siya dahil naaalala na naman niya ang nakaraan nila ni Leo. Si Leo ang best friend ko. Naging magkaibigan muna kami bago naging magkaibigan. The rest is magic. We just found ourselves in love with each other. Yeah, I found myself in love with my best friend. Mahina niyang sambit dahil alam niyang nangangatal na ang tinig niya sa oras na ito. Why is it so painful to reminisce their happy beginnings? Akala niya ang ending, which is her heartbreaks, ang pinakamasakit. Pero mas masakit pala ang maalala kung paano sila nagsimulang dalawa. Wow! Mag-best friend pala kayo. That's why kilalang kilala nyo na talaga ang isa't isa. Wika ni Karen sa kanilang dalawa. Pero isang araw, nagpalit ang best friend ko sa taong hindi ko kilala. Nagsimula siya magtago ng mga bagay-bagay sa akin. At nang maglaon ay nalaman kong may mahal na siyang iba. And worst, hindi siya lumaban para sa aming dalawa. Sa huli ay pinili niya ang babae kaysa sa akin. Tapos yung best friend ko na akala ko kilalang kilala ko na, naging ganap na estranghero. Gusto sana niyang idugtong ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kumain na tayo. Lalamig na ang mga pagkain oh. Mas masarap kainin ito kapag mainit pa. Sambit naman ni Leo na natatarantang ayusin ang malit na lamesa kung saan ipinatong ng mga tauhan ang iba't ibang klase ng seafoods. Halatang iniiwasan nito na pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Napatingin siya sa kalawakan. Uulan yata. Dahil wala siyang naaninag ng mga bituin. Pagkatapos kumain ay sabay na silang bumalik sa villa. Naligo siya at nagbihis na habang wala pa si Leo. Aalis na muna siya at magpapahangin ulit sa labas. Gusto niyang umakyat sa itaas kapag tulog na si Leo. Sa pinakadulong cottage siya umupo upang hindi siya mahahalata ng mga tao. Walang ilaw sa cottage na iyon. At doon na muna siya tatambay habang tanaw niya ang dagat. Pumikit siya at nangako sa sarili na mag-move on na. Move on in front of him kung kaya na niya. I hate you, Kent. Dadalhin mo ako dito sa isla din, makikipag-break ka lang sa akin? Ano to, Frank? Biglang naputol ang pagmumuni-muna niya nang marinig ang sigaw ng isang babae. Nainis tuloy siya. Gusto niya ng katahimikan ngunit hinahabol talaga siya ng gulo. May kasama itong lalaki. Natigilan siya na makita kung sino ang lalaking yon. It's the same guy and the girl he's been with. Listen, Angela. I tried everything to save our relationship but it's not working anymore. Akala ko maaayos pa natin pero narealize ko na hindi na pala pwedeng ibalik ang dati, Angela. Wala akong iba kagaya ng ibinibintang mo sa akin. Dahil sinubukan kitang mahalin. Pero it didn't work. Akala ko pagbalik mo rito sa Pilipinas ay magkakaayos pa tayo. But hindi na pala. Paliwanag na sambit ng lalaki. Kent, hindi ko naman sinasadya dati na magka-boyfriend ako sa States. Yun pa ba ang dahilan? Naiiyak na wika ng babae. Umiling naman ang lalaki. No, pinatawad na kita dati. Pero ang puso ko, hindi na ikaw ang tinitibok nito. Sambit naman nito. Walang hiya ka talaga, Kent. Makikipag-break ka pala sa akin. Tapos dinala mo pa ako dito sa isla. Sana sinabi mo na kaagad. Muling hiyaw naman ang babae. As I've told you, sinubukan ko pa sanang ayusin ang relasyon natin. Ikaw, gusto mo pa rin bang ituloy natin even though we know it will never work again? Sambit ulit ng lalaki. Napailing na lamang siya. Balungkot na nga siya at broken-hearted. Nakita at naririnig pa niya ang dalawa. Okay, fine, Kent. Let's break up. Pero huwag na huwag kang babalik sa akin at hihingi ng tawad dahil sisipain ko talaga yung pagmumukha mo. Huling sambit ng babae bago ito lumisan. Nakita niyang papunta ang lalaki sa cottage na kinaroroonan niya. Umupo ito at talagang hindi pa siya nito napapansin. Nakasandal siya sa malaking poste ng cottage. Kung sa bagay, hindi talaga siya maaaninag ng ibang tao kung hindi siya magsasalita.
Hay nako, bakit mo naman dinala pa rito tapos break up naman pala ang sorpresa mo? Naku, scammer ka talaga. Bigla na itong napatayo sa kinaupuan nang magsalita siya. Lumapit ito sa kinaroroonan niya. Hinawakan nito ang mukha niya at hinila ang kanyang buhok. I just wanna make sure if you are really a human. Pasulpot-sulpot ka talaga, miss. Teka, narinig mo ang lahat ng conversation namin ni Angela? Maang na tanong na lalaki. May kaunting liwanag na mula sa ilaw ang umaaninag sa mukha nito. Oo, mula sa simula hanggang sa huli. Sagot naman niya. Alangan naman tatakpan ko ang tenga ko. Hindi ba? Ako ang nauna rito kaya entitled ako sa kung anumang bagay ang maririnig ko, right? Sambit naman niya rito. Okay, so narinig mo lahat? Tanong naman nito. Ay nako, ang dali mo naman pagsawaan ng isang tao, no? Ang galing mo. Alam mo kung makapagsalita ka, parang mas alam mo pa ang kwento ng buhay namin. For your information, miss, siya na una nagluka noong nag-aaral siya sa States. Bumalik siya recently at nakipagbalikan siya sa akin. So I tried, but wala na pala talagang chance for the second time. Walang kaso if she cheated on me. Ang sabi naman niya ay pinagsisihan na niya. But yung feelings talaga ang wala na. Sambit naman ito. Ikuwento mo naman lahat agad. Well, mahal ka pa ng girlfriend mo. Maaati mo bang saktan siya? Makonsensya ka naman. Wika niya rito. At nang titigan niya ito, masasabi talaga niyang mas bata talaga ito sa kanya. Oh no, I'm not the type. Mas gusto ko pang maging honest sa isang relasyon kaysa sa maging mabuti sa kanya. Pero napipilitan lang naman pala. Mas mabuti pang masaktan na siya ngayon, hindi ba? At least, nasabi ko na sa kanya ang lahat at wala akong itinago. Sambit naman ito. Tama nga naman ito. Sana nga ay makahanap ka ng babaeng para sa'yo talaga. And advice ko sa'yo, sana kapag nanligaw ka ulit, siguraduhin mong mahal mo talaga ha. Dahil baka biktima na naman ng scam ang resulta. Tukso naman niya rito. Tila gusto lang niyang kausapin ito ngayong gabi. Parang gumaan ang loob niya sa lalaki. Is she advising him what to do? Hindi rin talaga niya mapigilan ang sarili. Dahil para sa kanya ay ayaw niyang may nasasaktan. Sana nga dahil ako mismo ay ayaw kong manakit. Sana nga bibigyan na ako ni Lord ng para sa akin. Wika naman ito. Hay nako, Totoy, i-enjoy mo muna ang pagiging single mo. Saka na yung love na yan, no? Darating yan unexpected manners. Dahil kung para sa'yo talaga ang isang bagay, ay magiging sa'yo talaga in the end. Remember that. Thank you. By the way, I'm Kent Diven. Inilahad nito ang isang kamay sa kanya. Isabella Ignacio del Carmen. Your name sounds familiar, ha? Sagot naman niya rito. You too. Wait, Del Carmen? Parang familiar rin. Natatawang sambit naman ito. Family ng mga negosyante ang asawa ko. Sambit naman niya. I see. May asawa ka na pala. Anito. Yeah, 3 years married already. Sagot naman niya. Nakita niyang ibinaba nito ang tingin. Sumatagal na ha. I bet. Ang saya mo sa asawa mo, no? Bakit mo naman nasabi, manghuhula ka ba? Tanong naman niya. Wala lang, magaling ako manghula eh. Sagot naman ni Kent. Aba, nagkakamali ka dyan. Humingi lang naman ng hiwalayan ang asawa ko dahil buntis ang kerida niya. Wika niya rito. Talaga? Ginawa niya yun? Maang nitong sambit. Yeah, ang saya hindi ba? Natatawa niyang sambit rito. At least ang sakit na yan ang magpapalakas sa akin. Aniya. And maybe, the pain will someday will make you happy. Sambit ulit nito. Sana nga no, para at least pareho kaming masaya. Unfair naman atang siya lang at ang babae niya ang magiging masaya, hindi ba? Dagdag pa niya. Tama ka nga naman, but wait, who is this man approaching us? Tanong nito sa kanya. Lumingon siya at nakitang naglalakad si Leo papunta sa cottage na kinaroroonan nila. Paano naman nalaman ni Leo ang kinaroroonan nila? Isabel, nandito ka lang pala. Wika nito na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hey, pwede ba bumalik ka na lang sa villa? Lasing ka ba? Or nagka-amnesia ka na, Leo? Dahil hinahanap mo ako. Nakangisi niyang sambit kay Leo. Bigla na lamang itong sumulpot at lasing pa talaga.
Not if without you, Isabel. Sino ba ang lalaking yan? Siya na ba ang ipapalit mo sa akin? Seryosong tanong nito. Napailing na lamang siya. Makinig ka, Leo. Mauna ka na dahil uuwi rin naman ako. Naiinis na ako, Leo, ha? Lakad na. Bumalik ka na sa loob. Pagtataboy niya kay Leo. Ang tanong ko, siya ba ang ipapalit mo sa akin? Tanong naman ito. Napatingin naman siya kay Kent at kinindatan ito. Hindi pa yan, Leo. Mas malayo pa sa hitsura ng lalaking yan, no? Kung papalitan kita, syempre naman, dun sa taong masigit pa sa'yo. At hindi naman itong tutoy na to ang jojowain ko, no? I'm not like that. At saka ang pangit itong lalaking to. Dagdag pa niya. Narinig niya ang mahinang mura ni Kent nang marinig ang sinabi niya. Isabel, let's go home. Wika naman ito. Nakainom ba ito sa isang balding tubig dagat? Parang umiba ata ang ihip ng hangin ng taong ito.